Dahil ang magagandang katangian ipinakita ng mga taong nababanggit sa ating mga pagbasa ay katangian kung saan kilala ang mga Pilipino. Ano itong katangian nating mga Pilipino? Yung kapag may bisita tayo, talagang ini-entertain natin. Dahil kapag hindi natin ipinakita ang ating hospitality sa kanila, parang kahihiyan ng ating pamilya. Kahit wala tayo, magsisikap tayo, mayroon tayong maihain sa ating bisita. Sa panahon ng piyesta, lalo na sa mga kanayunan sa probinsya, nangahanda ang bawat tahanan. Mamumutang o kinakailangan para at pagdating ng mga bisita may pagsasalo sa loob. Diyan yan sa Rosario, sa Pasig, kahit anong okasyon, pagkapag-imbita ang isang pamilya, bubusugin ang kanilang mga bisita, may sharon pa. No? May sharon pa. Nakahanda na yung mga supot na babakunin ng kanilang mga panahon. Alam niyo ako, bago ko pumasok sa seminaryo, ako ay isang sakristan ng pura-paroko sa loob ng isang taon. At ito ang naobserbahan ko sa tuwing makikimbita ang pari, no? Sa isang okasyon, Manila, fiesta, binyag, kasal, at kung ano pang okasyon, ba ang masasarap na pagkain na andun sa tapat ng bahay. Kaya na ako, pagka nagsasama, tumatabi sa bahay. Tumatabi sa bahay. Sabi ko sa sarili ko, masarap pala maging bahay. Masarap pala maging bahay. Kaya, pagpasok ko sa seminaryo na naging bahay, yun na rin ang naging karanasan. How we Filipinos show our hospitality to people like the priest, katulad ng mga pari. Ngayon sa ating unang pagbasa, narinig natin paano in-entertain, paano ipinakita ni Abraham yung kanyang hospitality sa tatlong kataong naging panahon. Hindi niya kilala. Daluhan. Pero sabi ni Abraham, ito yung tubig na paghugas ng inyong mga paa. Manatili mo na kayo, magpahinga kayo. May iyahan na kaming pagkain sa inyo. At pinag-usapan ni Abraham ang kanyang asawang si Sarah, maganda na pagkain. Kinatay ang goya, maliit. Ayun, inihain doon sa mga panahon. Salamat. No? Sabi ng tatlo kay Abraham. Samantala sa ating Ebanghelyo, ipinakita naman ng mga kapatid na si Martha at Maria ang kanilang pagkilala sa presensya ni Jesus sa kanilang tahanan. Si Martha naging abala sa paghahanda ng makakain, samantalang si Maria naupo sa harapan ni Jesus, nakikinig anuman ang sasabihin ng Panginoon. Iba-ibang pagpapakita ng kanilang hospitality sa ating Panginoon. Yung isa, paghahanda ng pagkain, yung isa, pagkikinig sa sasabihin ng Panginoon. At ngayon, nakita natin sa unang pagbasa, ibinalita
ng mga panahon ang biyaya sa tahanan ni Abraham na pagkakaroon sa kanila ng Diyos. Sa susunod na taon, ang iyong asawa ay magdadalang tao kumanganak ng isang sagot na lalaki. Kaya nung marinig nito ni Sarah, hindi makapaniwala dahil siya ay matanda na. Kaya napahalata. Siguro dahil para sa kanya, imposible. Pero sabi nga, walang imposible sa Panginoon. Well, marunong ang Diyos magkaloob na nagtimpala sa mga tao. Maganda ang kalooban at ipinakikita ang kalooban ito sa kanilang tao. Samantala sa dating Ebanghelyo, the presence of Jesus in the house of Martha and Mary is itself a blessing. No? Ang presensya ni Jesus sa tahanan ni Martha at Maria ay isa ng pagpapahal. Kaya they treasure that moment that Jesus was with them. Marami na mahal ng kapatid at mga istorya nito ay nag-uudyok sa atin. Ngayon, tingnan natin ang ating sarili. Paano natin tanggapin ang Diyos sa ating buhay, sa ating tahanan? At paano natin, ipinakikita natin sa Panginoon para maipadama natin ang ating pagpapahalaga sa Kanyang presensya? Well, yung ating pagsisimba ngayong araw dito ay isa sa pamamaraan that we welcome Jesus into our life. Isa sa ating pamamaraan ng pagpapakita natin kay Jesus ng ating pagpapahalaga sa Kanyang presensya sa buwan natin at pakikinig sa Kanyang salita. Subalit, sa paghahanap natin ng ating panahon, ng ating atensyon, ng ating buhay, talaga bang inilalaan natin ito ng buo at taos-puso? Yun ang importante. Kahit ano ang gawin natin mabuti, kinakailangan it is done with wholehearted generosity. Kung nagbibigay ka na, nagpapakain ka, pero masama naman ang loob mo. Wala. Halimbawa, pag tayo ay nagsisimba, ang ating isip pa, ang ating puso ba, focus naman sa ating isang oras na pagdiriwang ng banal na isip. Nakakalungkot dahil may mga pagkakataon nakikita ko. Kukunin yung kanilang cellphone at mag-scroll. No? Kapag napapahaba ang homily ng pari, titinig-tinig sa kanilang video. Lampas na sa 10 minuto inilalaan para sa kanya. At kapag lumalagpas na ang isang oras, no, antayin ko na lang, makapag-umunyo ako, lalabas ka agad. Kahit hindi pa tapos ang peace. Now, if we want to show our hospitality to Jesus, we do not limit the Lord in our life. Hanggang ganitong ugas ka lang. No? Ginagawa ba natin sa ating bisita? Hindi. Hinahayaan natin na ang ating bisita na ang siyang magpahanap at magpasya na siya ay lihisan. Wala. Bihira kung marinig ang istorya na itinatapo ang
Maliban lang siguro sa mga hindi nagugustuhan ng mga magulang ng liligaw ng kanilang mga anak. Yan kaparamdam. Ito mga minamahal ko kapatid. So, paglilingkod sa Diyos, pagmamahal sa Panginoon, hindi tayo nagbibilang. Kundi we give the best that we can show to the Lord that we love Him. We give the best in us to serve the Lord. Kaya ang mga minamahal ng kapatid, tingnan natin sa ating mga sarili. One hour is so small that we cannot even offer that wholeheartedly to the Lord. Kung ating titignan ang mga biyaya, ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon, yung isang oras, yung isang araw ay hindi sapat para ipakita natin ang ating pagpapasalamat sa Diyos. Sabi nga sa isang tao, Panginoon, paano kita mapasasalamat? Yung ating pagtitipon pasasalamat, sa ating pagpapasalamat, huwag tayong magbibilang ng oras. Hayaan natin ang ating puso na kusang magpahayag ng pasasalamat na ito sa kagandahang loob ng Diyos na kanyang pinakikita sa atin. At ang puso, puno ng pasasalamat, ay hindi kailanman magbibilang ilang oras na ang aking inilaan sa Kanya. Dahil ang Diyos, hindi lang kulikwenta magkano na, ilan na ang naibahagi na sa atin. Hanggang kailangan natin, bigay ng bigay ang Diyos sa atin. Dahil tunay lang walang hanggan at hindi mapapatayan ang kanyang pag-ibig sa atin. Tugunan natin ito sa pamamagitan ng ating mabuting kalooban sa pagsisilbi at pagmamahal sa Diyos.